Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas, at kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya ay magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya ay kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mahabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nagkakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan, nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim ng iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at Manliligtas. Hiniling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw. Ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay laging makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.
kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Oras sa buong kapuluan, 6 na minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. And the Golden Dove for Best Science and Technology Journalist goes to Angelo Palmones, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas. DZRH, Magandang Umaga, Pilipinas, sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas. Lunes po tayo ngayon, 20 ng Abril 2026. Sa ulo ng ating mga balita, lahat ng mga miyembro ng Kamara pinagsusumite ng SALN ng Office of the Ombudsman. Pangulong BBM pinalawak pa ang 20 peso rice program sa harap ng energy crisis. Posisyon plantilla at mas mataas na sahod sa mga kumadrona isinusulong sa Senado. Balikatan 2026 aarangkada na. Rider patay habang nakapila sa 5,000 pesos na paayuda ng DSWD. Cavite City nakapagtala ng danger level ng heat index kahapon. Magandang Umaga, Pilipinas. Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating mga action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 FM radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Sa detalye ng ating mga balita, tanging ang Sangli Point sa Cavite City ang lugar sa bansa nakapagdala ng danger level heat index kahapon, araw ng linggo. Ang antas ng panganib ng heat index ay nasa pagitan ng 42 hanggang 51 degrees Celsius. Batay sa 5 araw na computed heat index ng Pag-asa, nakapagrehistro ang Sangli Point ng 44 degrees Celsius kahapon. Ito rin ang nag-iisang lugar na inaasahang makapagtatala ng danger level heat index ngayong Lunes, na maaaring umabot pa rin ng 42 degrees Celsius. Samantalang Tanay Rizal na nakapagtala ng quotient level heat index na 31 degrees Celsius. Ang mga lugar naman na nakapagtala ng not hazardous o hindi mapanganib na heat index readings o mas mababa sa 27 degrees Celsius ay ang Baguio City 25 degrees, Benguet State University sa Trinidad Benguet 24, sa Tuba Benguet naman naramdaman ng 18 degrees Celsius na heat index. Umabot hanggang Bataan ang usok mula sa sunog sa Nabotan Sanitary Landfill batay sa satellite data ng Philippine Space Agency o PhilSA. Sa satellite snapshot ng PhilSA, makikita na kumalot ang nitrogen dioxide. Indikasyon ito ng usok mula Nabotas patungo sa malalayong lugar dahil sa umiiral na hanging pakanluran. Ayon sa PhilSA, mas mataas ang konsentrasyon ng usok noong umaga ng April 11, bagamat bumaba ito pagsapit ng hapon, nanatili pa rin ang epekto sa ilang bahagi ng Metro Manila. Kinumpirma naman ng Department of Environment and Natural Resources na naapektuhan nga ang kalidad ng hangin sa mga lugar na dinaanan ng makapal na usok galing sa landfill. Ayon sa ulat, maaaring magdulot ito ng iritasyon sa paghinga at iba pang respiratory problem. Nagsimula ang sunog sa landfill, 8 araw na ang nakalilipas, ngunit nagpapatuloy pa rin ang pag-apula sa sunog sa kasalukuyan. Patay ang isang 44 anyos na motorcycle taxi rider habang nakapila sa pamamahagi ng fuel subsidy ng Quezon City Memorial Circle sa Quezon City. Nasawi ang joyride rider na residente ng Pasig City matapos na mahilo hanggang sa ito'y matumba. Ayon sa Department of Social Welfare and Development, agad na iniutos sa Secretary Rex Gajalian sa kanilang field office na makipag-ugnayan sa pamilya ng nasawi pati na rin sa kanyang employer at ospital na pinagdalhan.
Personal ding binisita ng kalihim ang pamilya sa ospital at tiniyak ang tulong ng pamahalaan. Kabilang dito ang pagbabayad ng medical bills, gastos sa burol, living, travel assistance at educational assistance naman para sa mga anak ng biktima. Aambot naman sa 20 pamilya, una sa 60 individual ang nawala ng tirahan sa sunog na sumiklab sa Baseca Compound, Barangay 649, Port Area, Maynila. Bandang alas 11:32 ng umaga nang sumiklab ang sunog kahapon, umabot ito sa unang alarma. Walang naitalang nasawi o nasugatan sa naturang sunog. 11 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. Ay mga misi, sa may araw pa si Mr. pag-uwi galing ng trabaho. Abay dalian sa germs sa katawan nila para labanan ang may araw to may pawis gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand. May shea butter na pampalambot ang kutis sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misi, sa challenge you, subukan ang Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. 12 minutos makalipas ang alas 4. Magandang umaga sa mga suki natin dyan sa Kabisayan. Maingaga sa mga kuturang sa Negros. Magandang umaga Kinapawan City. Sa mga suki din natin dyan sa Mlang, sa Makilala. Sa mga suki natin dyan sa Digos, sa Davao del Sur. Ramdam ng Philippine gaming industry ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis bunsod ng patuloy na tensyon sa Middle East. Ayon nito sa Philippine Amusement and Gaming Corporation Chairman at CEO na si Alejandro Tenco. Sa kanyang pagharap sa isang Asian Gaming event, sinabi ni Chairman Tenco na may direktang epekto ang pagtaas ng oil prices sa galaw ng negosyo at publiko na mahalagang aspeto ng operasyon ng gaming sector. Sinabi pa ni Chairman Tenco, hindi lamang gaming operators ang apektado kundi pati na rin ang iba pang stakeholders ng industriya. Sa kabila nito, iginiit ng PAGCOR Chief na mahalaga ang patuloy na ugnayan at kooperasyon sa loob ng sektor. Binigyan din niya na mahalaga ang tuloy-tuloy na komunikasyon at pagtutulungan upang malampasan ng industriya ang pabago-bagong kondisyon sa merkado. Ipinunto naman ni Chairman Tenco na handa ang PAGCOR na mag-adjust sa harap ng nagmabagong sitwasyon. Pinalakay din niya ang matagal ng panukala na paghiwalin ang regulatory at commercial rules ng ahensya. Mga mamis, laundry day today ha. Kung ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mancha, all you need is pride. Ba't mapahirapan ang self ko sa pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa Triple Stay formula, tanggal ang matitindi mancha based on tensa chocolate, mud and sample cotton. Gawa po ito ng ACS. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Inalista ng Department of Environment and Natural Resources Management Bureau 7 ang cessation of operation order laban sa Monterrasas Development Project sa Cebu City. Ito ay matapos makumpleto ng developer ang kinakailangang remedial measures. Babayaran ng mga multa sa paglabag sa Presidential Decree 1586. Ayon kay EMB7 Regional Director John Edward, ang nagtayo at nag-upgrade ang proyekto ng 23 detention ponds na may kabuuang kapasidad na higit sa 52,000 cubic meters upang mabawasan ang panganib ng pagbaha sa mga komunidad sa ibaba ng naturang proyekto. Kinumpirma rin ng inspeksyon ang pagkumpleto ng excavation, embankment stabilization at paglalagay ng inlet at outlet controls pati na ang sediment traps at erosion control measures. Pinabibilis naman ng Pangulong Bongbong Marcos at ng Department of Agriculture ang pagpapatupad sa buong bansa ng flagship food program, yung Benteng Bigas Meron Na, habang kumikilos ang pamahalaan upang maibsan ang epekto ng tumataas na gastusin sa vulnerable sector dulot naman ng patuloy na krisis sa enerhiya. Inatasan ng Pangulong Marcos ang TA na palawakin ang inisyatiba na nag-aalok ng bigas sa halagang 20 pesos per kilo sa pamamagitan ng pagpapahaba ng oras ng bentahan at pagbubukas ng mas maraming distribution outlet sa buong bansa upang mas mapalawak ang access sa panahong patuloy na tumataas ang presyo ng pagkain dahil naman sa mahal na krudo.
Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chunol Jr., layunin ng pagpapalawak na ito na patatagin ang akses sa pagkain habang pinatataas ang gastusin sa transportasyon at logistics sa unang quarter ng 2026 na kapag tatag ang DA ng 932 20 peso rice selling site sa buong bansa. Binubuo ito ng kadiwang outlets, mga bodega ng National Food Authority, mga lokal na pamahalaan, mga national government agency, at iba pang sellers na accredited ng Food Terminal Incorporated. Hanggang April 7, umabot na ng 6.45 million beneficiaries ang nasilbihan ng lahat ng mga active sites. Magandang umaga, Pilipinas! 16 makalipas ang alas 4. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Bagong impormasyon kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Balik tayo sa mga balita. Nahaharap sa matinding krisis ang tiniguri ang backbone ng Luzon at pangunahing pananggalang ng Pilipinas laban sa malalakas na bagyo. Ayon sa pinakahuling environmental assessment, tinatayang nasa 9,000 hectares ng kagumatan ang nawala sa Sierra Madre sa pagitan ng taong 2003 hanggang 2020. Ang lawak na ito ay katumbas ng halos 6,000 football fields, isang nakababahalang datos para sa kabundukang nagsisilbing tanging harang ng bansa laban sa baha at mga hagupit ng bagyo o ng kalikasan. Batay sa satellite monitoring, itinuturong dahilan ng pagkakalbo ng kagumatan ng talamak na illegal logging at pagpasok ng large-scale mining operations sa kiilaliman na ng kabundukan. Dahil sa gawang ito, nasira ang watershed system at naapektuhan ang supply ng tubig. Naitlala rin ang mabilis na paghuho ng lupa at nakapagtala ng mga pagbaha at mapanganib na mga nanganganib na mga endemic species na tanging Sierra Madre lamang ang pinagtitirhan o kung saan sila matatagpuan. Nakakuha ang Department of Agriculture ng temporary toll fee waiver para sa mga truck na nagkakarga ng mga produktong agrikultura bilang bahagi ng mas malawak na hagbang para mapagaan ang gastusin at logistics, mga patatag ang presyo ng pagkain at maprotektahan ang kita ng mga magsasaka sa gitna ng tumataas na presyo ng langis. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chunol Jr., ang exemption na pinangangasiwaan ng Department of Transportation Toll Regulatory Board ay magiging epektibo simula ngayong araw at ipatutupad sa mga DA-accredited cargo vehicle. Ang hakbang ay tatagal ng 1 buwan at sasailalim sa review para sa posibleng extension. Ayon kay Laurel, nagpapasalamat siya sa tollway concessionaire dahil sinabuhay ang diwa ng bayanihan.
Makakatulong ito upang maibsan ang epekto ng mas mataas na presyo ng langis. Gayon din para matiyak ang supply ng pagkain at may kakayahan ding mabili ng ating mga mamimili, makatulong at maprotektahan ang kita ng mga magsasaka sa mga panahong katulad nito na may matinding pagsubok. Inatasan din ng Pangulong Bongbong Marcos ang DA at iba pang ahensya ng pamahalaan na maghanap ng mga paraan upang matulungan ang mga stakeholders sa sektor ng agrikultura na makabangon sa mataas na presyo na nag-ugat naman sa geopolitical tension sa gitnang silangan. Ganyan din ang pagsiguro na merong sapat na pagkain ang ating mga hapagkainan. Inihayag naman ng Department of Agriculture na nanatiling matatag ang presyo ng pagkain sa kabila ng mataas na presyo ng langis. Iginiit na sapat ang supply at nakatutulong upang saluhin ang epekto ng mas malaking o tumataas na gastusin sa logistics. Bitaw sa monitoring ng DA Agribusiness and Marketing Assistance Service, ilang imported na produkto lamang ang nagtaas tulad ng bigas at karne ng baka matapos ang airstrike ng US at Israel sa Iran noong February 28. Karamihan naman sa mga alternatibong protina, kabilang dito ang manok, itlog, isda at gulay, nananatili ang presyo at yung iba nga bumaba pa hanggang nitong April 13. Ang pinahusay na supply ang nananatiling pangunahing nagpapatatag sa harap ng mga problema. Sa pagtatapos ng fishing ban itong January 31, nagpalakas ito sa huli ng mga isda tulad ng galunggong at tamban na nagpababa naman ang presyo. Ang galunggong ay bumaba ng hanggang 200 pesos per kilo mula sa dating mataas na 330, habang ang tamban ay bumaba ng 130 mula sa dating 140 pesos per kilo. Iniimbestigahan na ngayon ng Philippine National Police ang banggaan sa EDSA na kinasasangkutan ng sasakyang may marka ng pulisya. Dahil sa posibleng paglabag ng deployment protocol at pananagutan ng mga tauhan na lula ng naturang sasakyan. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., sinusuri na mga dokumento tulad ng trip ticket at dispatch order upang matukoy kung nasa opisyal na tungkulin ang sasakyan ng mangyari ang insidente. Binigyan din pa ng Nartates na kung mapapatunayang hindi ito bahagi ng emergency o lehitimang operasyon, malinaw itong paglabag sa patakaran ng PNP. Nag-utos na rin ang PNP Chief ng Administrative Review upang tikuyin ang anumang lapses at pananagutan na tiyakin na mahaharap sa multa o posibleng kasong administratibo ang mga sangkot na mga pulis. Forest fire sumiklab kagabi sa barangay Samuki, Bontoc Mountain Province. Detalye ng balita mula kay Romy Gonzalez sa RH41. Naibag na bigat, Romy. Mula kagabi, nananatiling naka-alerto ang mga residente, opisyal ng barangay at personal ng Bureau of Fire Protection matapos sumiklab ang forest fire sa barangay Samuki, Bontoc Mountain Province pasado launa kahapon. Puspusan ng pag-apula, pagbabantay, pagmantini ng fire lines at pagsasagawa ng clearing operations malapit sa mga kabahayan. Kulungan ng mga baboy at storage houses sa taas ng komunidad. Ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, ilang pribadong may-ari ng mga water sources ang naapektuhan din sa naturang sunog ng kagubatan. Nasunog din ang mga plastic PVC pipes at matatagalan bago pa ito mapalitan. Kakulangan na ngayon ng tubig ang nakakadagdag sa problema dulot ng krisis sa langis sa barangay Samuki dahil sa naturang insidente ng sunog. Hanggang kagabi wala pa namang naiulat na nasaktan at wala pa ang tinatayang lawak ng pinsalang iniwan nito. Ito si RH41 Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Romy. Jose Gina. 25 na makalipas ang alas 4 na umaga, baka kayo po'y may mga importanteng lakad. Huwag kalimutan magbaon ng proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagbilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan for household use. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunoy ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improvement cologne. Ayan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kaudurana for sponge bathing and other cleansing purposes.
Family raming alcohol parang di siya reachable na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family raming alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Magandang umaga, Pilipinas! Panibagong 1,400 katao na aresto naman ang mga pulis sa kampanya ng Safer Cities Initiative sa Eastern Visayas. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, Aris 32, maupay nga agad Jimmy. Umabot na sa 1,400 ang lumabag sa lokal na ordinansa sa Eastern Visayas na aresto ng kapulisan sa loob lamang ng isang linggo. Bahagi ito ng Safer Cities Initiative ng DILG. Ayon kay Police Regional Office 8 Regional Director Brigadier General Jisung Kapoy, karamihan sa mga violator na huli dahil sa paglabag ng curfew na mabot sa 918 individual. Sa bilang na ito, 884 ang pinagsabihan, 88 ang pinagbulta at walang pinagsilbi ng community service. Sumunod may pinakamaraming kaso ang pag-iinom sa pampublikong lugar na may 296 na individual. Sa mga ito, 235 pinagsabihan at 61 pinagmulta. Mayroon din 103 na kaso hindi angkop sa pananamit o halos subad sa paglabas sa publiko, kung saan 88 ang pinagsabihan, 14 ang pinagbulta at isang pinagsilbi sa community service. Samantala 41 naman ay isyuhan ng citation dahil sa video okay disturbance sa gabi. Sa bilang na ito, 35 pinagsabihan at 6 ang pinagmulta. Sa kabuuan, 1,222 ang pinagsabihan, 169 pinagbulta at siyang pinagsilbi sa community service. Nagpapakita na katuon ang kampanya sa pagdidisiplina kumpara sa pagpaparusa. Inayag ni General Kapoy mahalaga ang kooperasyon ng publiko upang mapanatili ang kapayapaan at kayusan sa komunidad. Hinikayat ng Police Regional Office 8 ang patuloy na pagsunod sa mga ordinansa para mas ligtas at mas organisadong mga lungsod sa buong Eastern Visayas. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si RS32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dagan salamat, Jimmy. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga sa mga taga Marilaca at mga taga Tanay. Ay, may butag sa mga tigpaminaw nato rin sa Bantayan Island, Cebu. Magandang umaga din sa mga taga Kalumpit. Nag-emergency landing ang isang flight ng Philippine Airlines sa Iloilo International Airport matapos na may talang kakulangan ng supply ng oxygen sa loob ng cabin ng eroplano. Patungo sana sa Maynila ang PAL Flight PR2544 mula Dumaguete nang huminto ng Iloilo bandang alas 4:30 ng hapon. Kasunod nito nang naranasang kakulangan ng supply ng oxygen sa loob ng cabin para sa mga pasahero at crew matapos umabot sa cruising altitude na nasa 32,000 feet. Sa kabila ng sitwasyon, ligtas namang nakalapag ang aircraft sa runway ng Iloilo pero ilang pasahero ang kinailangang lapatan ng agarang medical attention. Wala pang inilalabas sa kabuang bilang na manapektuhan ng pasahero ng naturang airline. Pinahusay pa ng Bureau of Customs ang hakbang na mga ginagawa nito sa pagpapakilala ng kanilang mga modernong reforma upang lalong hikayatin ang mga negosyante mula sa South Korea na mamuhunan sa Pilipinas. Sa isang pahayag, binigyan din ni Customs Commissioner Radiel Nepomuceno ang mahakbang ng ahensya para mapadali ang pagnenegosyo sa bansa sa ginanap na ADB BOC Invited Business Support Seminar kung saan nanguna ang Korea Trade Investment Promotion Agency sa mga delegasyon. Sa harap ng mga kinatawan mula sa 33 malalaking kumpanya mula South Korea, tinalakay ni Commissioner Nepomuceno ang digitalization project ng ahensya, mas pinasimple at mabilis na clearance procedure at mas pinaigting na pakikipag-ugnayan sa mga stakeholder. Tinayag din ni Nepomuceno sa mga Korean investors ang pagpapabalis ng BOC sa mga lehitimong kalakal at agad natutugunan ang anumang hinaing ng mga dayuhang negosyante. Samantala, kinilala naman ni South Korean Ambassador Lee Sang-hwa ang kahalagahan ng pagpapasailalim o pagpapalalim ng ugnayang pang-ekonomiya ng dalawang bansa, ang Pilipinas at ang South Korea. Ayon kay Lee, nananatiling isang South Korea sa mga pinakamalaking pinagmumulan ng pamumuhunan ng Pilipinas. Sinabi pa ng ambassador ang patuloy na interes ng mga Koreanong kumpanya na palawakin ang operasyon ay patuloy ng kanilang mataas na kumpiyansa sa merkado ng ating bansa. Magandang umaga, Pilipinas! At si Derek Ramsey naman nabala sa pagpapayaman. Magbubukas daw ng bagong restaurant. Yan ang ibang balita sa atin ni Morley Alinio. Morley, good morning!
Gising na ang showbiz! Rampa na Pilipinas. Good morning, Kuya Angel. Kung si Ellen Adarna, walang tigil sa patutsada. Ibang klase naman si Derek Ramsey. Walang tigil sa pagpapayaman. Oo, Kuya Angel. Bukod sa mga business na nagawa na nitong si Derek Ramsey, maybe next week ay bubuksan na ang kanyang bagong restaurant. Isang mamahaling restaurant, isang bonggang restaurant na isusurprise natin, sabi nga ni Derek Ramsey. Dahil sa totoo lang, inihahanda na nitong si Derek Ramsey ang opening ng kanyang bagong restaurant. Naman! Yan ang ating DZRH Shabisates News. Ako po ang inyong RH47, Morley Alinio para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Maraming salamat, Morley, pero ako, tunyings pa rin ako. Magandang umaga, Pilipinas! Lalong-lalo na yung masarap nilang batutay, ano ha? Tunying, baka naman. Inanunsyo ng Bureau of Customs ang panibagong petsa para sa nakatakdang auction ng 12 luxury vehicles sa Port of Manila sa susunod na linggo. Ayon sa BOC, gaganapin ang sealed bidding sa April 28 alas 10 ng umaga sa gusali ng BOC Port Area Manila. Bago ito ay magkakaroon muna ng public viewing ng mga sasakyan mula bukas April 21 hanggang 24. Tinukoy ni Commissioner Ariel Nepomuceno ang mga ipapasubasta na high-end models tulad ng Toyota Alphard, Lexus LX 570, dalawang Land Cruiser, Land Rover Range, BMW XM, Mercedes-Benz AMG GT. Meron din dalawang Rolls-Royce Phantom, Ferrari SF90 Estradale, Ferrari SF90 Estradale, Mercedes-Benz G650 B12 by Turbo. Mahalin itong mga sasakyan nito. Meron si Boy Gonzales nito Samantala, kasama rin si isusubasta ang pinakamahal na McLaren Senna. Ang floor price nito ay mahigit 102 million pesos. Tumaas ang ahensya na makakalikom ang pamahalaan ng 352 million pesos kapag naibenta na ang lahat ng mga naturang sasakyan. Lalamove rider patay sa aksidente sa Biata Bridge, Bandacan, Maynila. Detalye na balita mula kay Boy Gonzales. Boy, good morning. Kuyang Angel, patay ang isang delivery rider matapos masangkot sa self-accident sa Biata Bridge sa Bandacan, Maynila. Kinilala ng Manila District Traffic Enforcement Unit ang biktimang si Raniel Andrew, isang lalamove rider at residente ng Bacod, Santa Mesa. Sa investigasyon ng pulisya na wala umano ng kontrol ang biktima sa minamanayang motorsiklo at bumangga sa gutter habang binabagtas ang tulay. Dahil sa lakas ng impact, tumilapon muna ang rider at bumaksak sa bahagi ng San Miguel Brewery Warehouse sa Santa Ana. Isang concerned na citizen ang nakakita sa motorsiklong nakahinto. Ngunit umaandar pa ng ang makina kaya agad itong inireport sa mga otoridad. Agad naman responde ang mga pulis at nagsagawa ng investigasyon. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Boy. Samantala, DZRH Operation Tulong magsasagawa ng libreng sakay sa Bataan ngayong araw ng Lunes. Detalye na balita mula kay Danny Kumilang, RH37. Danny, good morning. Para sa kaalaman ng publiko ngayong araw ng Lunes, April 20, 2026, isasagawa ang libreng sakay na may rotang Orani at Balanga City. Nagaganapin sa Balanga SM Terminal Complex. Darating ang DZRH Operation Tulong Team sa Bataan na pangungunahan ni Miss May Binauhan, kilala bilang Wonder Woman, at angkor ng DZRH katuang ang Aboitiz Power sa nasabing programang libreng sakay. Isasagawa ang libreng sakay bilang tugon ito sa patuloy na mataas na presyo ng gasolina at pamasahe na naglalayong makatulong sa gastusin ng mga mananakay sa kanilang araw-araw na gastusin sa pamasahe. Magsisimula ang aktibidad sa Olongapo ngayong umaga kung saan
unang ipatutupad ang libreng sakay at inaasang darating sa SM Balanga Terminal bandang alas 3 hanggang alas 5:30 ng hapon. Bukod sa libreng sakay, magkakaroon din ng mga palaro na may kaakibat na mga papremyo kung saan hinikayat ang iba na makiisa sa partisipasyon. Sa mga nagtatanong kung matatapakan ba ang mga lehitimong namamasada, ang mga nakapilang sasakyan sa terminal na bumibiyahe sila din ang gagamitin libreng sakayan. Babayaran lang ng DZRH ang pamasahe na sponsor ang Aboitiz Power na mga sasakay. Ganun lang ito kasimple. Dani Kumilang, RH37 DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Danny. Pinalakas naman ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR ang mga inisyatibo nito sa Corporate Social Responsibility sa pamamagitan ng pagbibigay ng bagong Patient Transport Vehicle o mga PTV sa munisipalidad ng Manawag at sa Department of Migrant Workers o DMW. Ang nasabing donasyon ay bahagi ng mas pinalawak na pagsisikap ng PAGCOR na gawing mas madali ang pag-access ng mga pangunahing serbisyong medikal para sa emergency at matulungan din ang mga komunidad at sektor na nangangailangan ng agarang atensyong medikal sa pamamagitan ng bagong sasakyan na panghatid ng mga pasyente. Ang nasabing PTB ay bahagi ng ongoing nationwide program ng PAGCOR, idinisenyo upang suportahan ang mas malusog, mas matatag na komunidad sa pamamagitan ng pag-i-invest sa mga mahalagang serbisyong inaasahan ng tao sa panahon ng pangangailangan. Ang mga sasakyan ay binigyan ng PAGCOR sa ilalim ng programang ito ay may mahalagang kagamitan tulad ng medical at safety features, kabilang ang stretcher, oxygen, mga pangunahing medical kit na magsisilbing mahalagang lifeline on wheels para sa mga benepisyaryo o mga pasyente. 37 makalipas ang alas 4 ng umaga, isinusulong naman ni Senate Deputy Majority Leader J.B. Ejercito ang pagpasa ng Senate Bill 2044 on Philippine Midwifery Empowerment Act. Naglalain itong bigyang halaga ang promosyon ng mga midwife at tuldukan ang dekada ng problema sa contractualization sa naturang sektor. Ayon kay Senator JB, ang panukalang batas na ito ay tugon upang ituwid ang matagal ng kawalan ng katarungan na dinaranas ng mga kumadrona. Partikular na ang kawalan ng security tenure at sapat na sahod sa kabila ng mahabang panahon ng pagsaserbisyo, lalong-lalo na sa mga geographically disadvantaged area. Sa panukala ni Senator JB, sinusulong ang pagtatapos ng status ng mga midwife bilang job order o mga casual employees, pagkakaroon ng mas mataas na sahod, pagpapalakas ng propesyon sa pamamagitan ng edukasyon at pagbibigay sa kanila ng degree equivalency based sa karanasan. Punto ng mababatas bilang principal author ng Universal Healthcare Act, hindi magiging ganap na matagumpay ang naturang batas kung hindi mapoprotektahan ng mga komadrona na nagsisilbing frontline health workers. Ibinida naman ni Interior and Local Government Secretary John B. Cremulya ang ginawang hakbang ng pamahalaan para mayangat ang sektor ng mga komadrona sa bansa. Ginawa ng kalihim ang pahayag sa 27th National General Assembly of Midwives na ginanap sa Philippine International Convention Center. Sa kanyang mensahe, sinabi ni Cremulya, isinusulong na ng Kongreso ang pagpapataas ng sahod sa mga komadrona na niya'y may malaking papel sa komunidad. Kasabay nito, iginit din ng DILG Secretary ng mga komadrona ay dapat na inaalagaan. Hindi kinakalimutan lalo't katuwang sila ng iba pang mga propesyon sa pagpapatatag ng ating bansa. Do not worry. There is always hope. There is always hope that better tomorrow Congress can come together and give you a living wage. That the President can and will instruct the Congress to study on how to better ameliorate your living conditions. And most importantly, you must be appreciated by the community. Ang midwives na nahalagaan, hindi namin nakakalimutan yun. Sa Cavite, ang laki ng Midwives Association namin doon. Sa buong Pilipinas, ilagay 190,000 strong ang mga midwives. Mas marami pa kayo sa mga OBGYN na nagtatrabaho. Maganda
Maganda umaga, Pilipinas! Magandang umaga sa mga suki natin dyan sa Toronto, Canada. Ohayo gozaimasu sa mga suki natin dyan sa Japan. Oras sa buong kapuluan, alas 4:40. Baka pabalik na ho kayo ng Pilipinas sa mga magmabalik bayan o magbabalik galing bakasyon. Abay, magpasalubong na imported na tsokolate. Meron po tayong tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate po ay brand ng mga magniniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan, itinanim sa ilalim po ng nyugan, iba pang mga sakahan, para makapag-produce ang ating mga magsasaka ng dekalidad na kakao beans, pinoprocess para maging tangerine chocolate. Available yan sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants ng tangerine chocolate ng mga raw material, galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. At sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate 100% gawang lokal, but taste and looks global, tinulungan ito ng DTI at ng DOST. Tangerine chocolate 100% gawang atin, sana ay ating tangkilikin. Maganda umaga, Pilipinas! Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Malakas promo kasama ang Pride Detergent. Malakasan ang makinig at manood sa DZRH! Ang tropa ni Sherwin Alparo kasama ang Pride Detergent ay nandyan sa barangay NBBS, Kaunlaran, Navotas City. Ulitin natin sa mga taga-barangay NBBS, Kaunlaran, Navotas City, lakasan nyo ng inyong radyo, telebisyon. Nag-iikot dyan si Sherwin Alparo, mamimigay ng pera at iba pang regalo. Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng DZRH mini component? Eto na! Ang ating word of the day ay nugatory. Ayan, nugatory. Sa Tagalog po yung walang saysay. Sa Cebuano, walay pulos. At sa Ilocano, awan tipatigna. Ayan, nugatory. Maganda umaga, Pilipinas! Dalawa patay, isa sumuko sa mga NPA na nakaengkwentro ng Philippine Army sa San Miguel, Surigao del Sur. Detalye na balita mula kay Jun Di Makutak, Aris 19. Assalamualaikum, Brother Jun. Alaikumussalam, Brother Angel. Patay ang dalawang high-ranking officers ng Northeastern Mindanao Regional Committee o NEMRC habang sumuko naman ang isang team leader ng Regional Centro de Gravidad o RSDG sa inilunsad na focus military operation sa mga kabundukang bahagi ng Barangay San Roque at Barangay Bulhoon sa bayan ng San Miguel, Surigao del Sur. Kinilala ng 4th Infantry Diamond Division ang dalawang napatay na sina Lucy Kanda na may aliases na Luis at Madi, finance officer ng NEMRC at Gia Miano na may aliases na Plender at Moning, miyembro ng NEMRC. Habang ang isang voluntaryong sumuko ay team leader ng grupo na isang Jun Requina Jr. alias Junjun. Ayon naman sa 4th Division, ang kamatayan ng dalawang NPA at pagsuko ng isa ay bunga ng serye ng encounters ng 75th IB laban sa nabanggit na mga grupo simula nitong April 15. Sa pahayag mula kay Lieutenant Colonel Ray Berhel Anugi, commanding officer ng 30 Infantry Battalion, sa kabila umano ng patuloy na attempts ng Communist Terrorist Group na manumbalik ang kanilang lakas sa pag-re-establish ng kanilang mass bases sa mga dating NPA-influenced areas, ang community na umano mismo ang tumatanggi at itinataboy ang mga NPA na pumapasok sa kanilang mga sityos at barangays sa mga liblib na lugar. Pinapurihan naman ni 4th ID Commander Major General Michel Ainaron Jr. ang mga tropang nakatoka sa nasabing mga lugar na dating stronghold ng New People's Army at mas pinagtitibay ang malakas na kooperasyon sa mga residente. Ayon pa rin kay Ainaron, meron na lamang umanong 8 armed members ng NPA sa Caraga Region. Nakadepende umano sa desisyon ng mga ito kung patuloy na lumaban o mas piliin ang mapayapang pagsalong ng armas at makikinabang pa umano sila sa mga inilaang programa ng pamahalaan at makasama pang muli ang mga pamilyang matagal nilang iniwan. Mula sa Central Mindanao, RH19, Jun Di Makutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sukran Jun. Maganda umaga, Pilipinas! 45 makalipas sa alas 4, Diyos manahingaga sa mga suki natin dyan sa Bicol. Sa
Sa mga taga-Aroroy Masbate, good morning. Aarangkada na ngayong Lunes, April 20, ang pinakamalaking balikatan exercises. Lalahukan ito ng nasa 17,000 na mga sundalo ng Pilipinas, Estados Unidos, Japan, Australia, Canada, New Zealand at iba pang sasaksi. Samantala, sasaksihan ito ng mga observer mula nga sa 17 bansa. Ayon sa Armed Forces of the Philippines spokesperson, Colonel Francel Margaret Padilla, magtatagal lang naturang pagsasanay hanggang May 8. Sasaklawin ito ang land, air, sea at cyber drills. Pagbibida pa ni Padilla, ang balikatan ngayong taon ay tanda ng significant shift mula sa traditional drills patungo sa joint all-domain operations, kung saan kabilang sa mga ikakasang aktibidad ang multinational maritime exercises, integrated air at missile defense drills at maritime strike exercise na isasagawa sa magkakaibang lokasyon. Binigyan din naman ng Education Secretary Sani Angara ang kahalagahan ng pagdaraos ng National Festival of Talents sa Rojas City ngayong taon. Ayon kay Angara, ito ang unang pagkakataon na naging host ang Rojas City sa National Festival of Talents na itinuturing na isa sa pinakamalaking kaganapan na nakakalendaryo sa DepEd. Paliwanag ng kalihim, bagamat itinuturing na extracurricular ang NPOT, malaki ang papel nito sa pagbuo ng mga kakayahan ng mga mag-aaral na kailangan sa trabaho gaya ng pagiging malikhain, critical thinking at analysis. Bukod pa rito, ang pagkakataong ibinigay sa mga mag-aaral para makaranas ng ibang kultura at kapaligiran sa labas ng kanilang silid-aralan. Ngayong taon, umabot sa 4,000 delegates mula sa iba't ibang rehiyon ang nagtipon-tipon sa lungsod upang ipakita ang kanilang galing sa larangan ng Techno-Olympics, sining, tanghalan at iba pang akademikong o pang-akademikong kompetisyon. Magsasagawa naman ang Bureau of Customs ng negotiated sale sa Port of Manila para sa mga nakumpiskang produkto. Gaganapin ito April 30, 2026. Alinsunod dito sa Section 1149 ng Republic Act 10863 o Customs Modernization and Tariff Act. Ito para i-dispose ang mga kalakal at isasagawa sa ilalim ng pulisiyang as is where is. Ang mga item ay ibebenta sa kanilang kasalukuyang kondisyon at lokasyon. Para sa mga interesadong mamili at mga kumpanyang gustong lumahok, isasagawa ang submission ng offer alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali sa MISTG Conference Room, ICT Building. Magsisimula ang opening of offers ng 1:00 ng hapon sa parehong venue. Alas 2 naman ng hapon ang pre-offer conference. Magkakaroon din ng pagkakataon ng publiko na masuri ang mga item bago ang aktual na bentahan sa mga susunod na petsa at lokasyon. Sa Cagayan de Oro, April 23, sa Manila International Container Port, April 24, Port of Manila, April 27 hanggang 29. Ang hakbang na ito ay bahagi ng mandato ng BOC na mapabilis ang pag-dispose ng mga inabandona at mga kumpiskadong kargamento. Ito upang makalikom ng karagdagang kitang pamahalaan at iwasan din ang pagsisikip sa mga pantalan. Lokal na pamahalaan ng Allen Northern Samar pinaiimbestigahan ang pagkasira ng fire truck matapos na hindi makaresponde sa nangyaring sunog sa isang barangay. Ito yung pinakamalungkot, yung re-responde ka pagkatapos wala naman pala, sira naman pala yung fire truck. Kaya nga dapat yan, active ang maintenance. Detalye ng balita mula kay Jane Galit Bantayan, Aris 34, Jane may butag. Pinaiimbestigahan ng lokal na pamahalaan ng Allen Northern Samar ang nangyaring malfunction o pagkasira ng Allen fire truck matapos na hindi ito makapagresponde sa naganap na sunog sa Barangay Sabang 1 na naturang bayan ng Allen. Naglabas ng statement o pahayag si Allen Mayor Katkatsuan at ipinag-utos ang agad na pag-iimbestiga dito. Sa social media ay binatikos ng ilang mga netizens ang nangyaring mechanical malfunction ng nasabing fire truck. Ayon sa LGU Allen, bagamat ang Bureau of Fire Protection ay national government sa ilalim ng Department of the Local Government o DILG na may jurisdiction nito at hindi direkta na pangangasiwa ng lokal na pamahalaan ng Allen, ngunit tiniyak na nasabing LGU ang internal investigation upang malaman ang dahilan ng pagkasira o equipment failure.
nagipag-ugnayan ng lokal na pamahalaan ng ALIN sa mga concerned agencies nang hindi na maulit pa ang kaparehong insidente. Rumisponde na lamang sa nasabing sunog ang Lavisaris at Victoria Fire Truck, ang kalapit na mga bayan ng ALIN Norte Samar, at nagkaroon ng bayanihan ang mga residente. Bago ang nangyaring sunog, sa ginanap na first quarter meeting ng Municipal Peace and Order Council, inendorso naman ng LGU ALIN ang request na provision sa Bureau of Fire Central Office para sa pagkakaroon ng bagong fire truck sa pamamagitan ng Secretary of the Interior and Local Government o DILG. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, Jane. Magandang umaga sa mga taga Las Piñas. Magandang umaga, Pilipinas! Nais ang Pangulong Bongbong Marcos na magamit kaagad ang mga estudyante sa susunod na taon ng nasunog na Heritage School sa Batanes. Mahigpit ng direktiba ng Pangulo kay Public Works and Highway Secretary Vince Dizon, madaliin ang pagsasaayos ng Basco Central School, isang heritage school sa Batanes, upang magamit ang mga mag-aaral na nagtitiis sa makeshift classrooms at nakakaapekto sa kanilang pag-aaral matapos itong masunog noong nakarang taon. Agad namang ininspeksyon ni Secretary Dizon ang eskwelahan sa Batanes kasama si Governor Ronald Agulto Jr. Nangako ang kalihim sa Pangulong BBM at sa Gobernador na agad na sisimulan na reconstruction ng nasunog na school at titiyakin niyang matibay ang silid-aralan para sa maayos na pag-aaral ng mga estudyante. Inutusan ako ni Pangulo na umikot sa buong bansa, and yun nga na-mention niya sa akin itong school dito sa Basco na nasunog last year. Diyos ko! Heritage school siya. Very historically significant. So saan mo nag-aaral ang mga bata ngayon? We have a small classrooms at the side. Nakakalungkot lang talaga dito. More than 1 year ng ganito. Tama-tama, nagpirmahan po kami ni Sexani Garan ng Memorandum of Agreement kahapon. Sisimulan na po natin yung reconstruction nitong school this year. Every time nakikita nito, talagang naiiyak sila. Finally, dinulog na yung mga matagal naming dasal. I'll show the President this kasi sayang talaga to. Oh my God, sayang. Maraming salamat po sa pagtugon niyo po sa amin. Matagal na pangangailangan. Bibilisan natin yung paggawa. Next year, tapos to. Ng directive talaga ng Pangulo, kahit na malayong lugar, hindi natin iiwanan. Gasoline station na hold up ng riding in tandem sa San Jacinto, Pangasinan. Pero agad na arestado ang isa sa mga suspect. Detalye na balita mula kay Freddy Pajardo, RH38, Masantos Yakbasani, Chikamin sa mga suki natin dyan sa Pangasinan. Freddy? Masantos siya kabusan ko yung Angel. Isang robbery hold up ang naganap sa isang gasolinahan sa Barangay Gabel, San Jacinto, Pangasinan, bandang alas 5:40 ng madaling araw kamakalwa, kung saan natangayang humigit kumulang 3,000 pisong cash. Base sa ulat ni Acting Chief of Police Major Napoleon Velasco Jr., sasalay siya ng gasoline attendant na biktima, dalawang kalalakihan ang sakay ng motorsiklong nagpagasolina sa kanya. Matapos magbayad at nung susuklian ito ng biktima, biglang nagdeklara ang isa sa mga suspect ng hold up, hawak ang maikling baril mula sa kanyang belt bag. Agad namang tumakbo ang biktima upang iligtas ang kanyang sarili, habang ang mga suspek ay mabilis na tinangay mula sa cashier box ang bag na naglalaman ng cash at mabilis silang tumakas. Dahil sa maagap na pagre-report sa PNP ng pangyayari, agad sila nakapagsigawa ng hot pursuit operation, at sa pamamagitan ng mga CCTV at pakikipag-ugnayan sa mga barangay official, naaresto ang isa sa mga suspek na residente ng barangay Baritaw, Manawag, Pangasinan. Nakumpiska rito ang motorsiklong ginamit nila at iba pang mga ebidensya. Sa ngayon nasa kustodiya ng San Jacinto Police Station ang akusado, habang patuloy pang pinaghahanap ang kasamahan nito. Kasong robbery ang inihahanda ngayon ng mga investigador laban sa suspek at kanyang kasabwat. Mula sa Aksyon Radyo Pangasinan, ito si Freddy Pajardo, RH30 Taguulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Freddy. Magandang umaga, Pilipinas! May kaabak kakayungan sa mga kababayan natin dyan sa Pampanga. Ay magandang umaga sa mga taga-Inupakan, Leyte. Naimbag na bigat ka na kayo amin sa mga taga-Abulog, Cagayan. Nanindigan si Tingog Party List Representative Judas Isidre na may bigat na kapanipaniwalang testimonya ni Ramil Madriaga. Ang tinaguri ang bagman na tumistigo sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Binigyan din ni Isidre na may 24 na pahinang supplementary affidavit si Madriaga. Masyado itong detalyado para masabing isang gawa-gawa lamang na kwento.
Ayon kay CIDRE Chairman ng Committee on Technical and Higher Education, ang linaw at lalim ng kaalaman ni Madriaga ay nagpapatunay na hindi ito haka-haka. Sinabi pa ng mababatas ang pagiging malapit ni Madriaga sa Vice Presidente at sa ama nitong sinating Pangulong Digong Duterte ang nagbigay sa kanya ng direktang kaalaman sa mga transaksyon na kanyang inilarawan. Bukod pa rito, hindi lang anya puro salaysay ang presenta ni Madriaga, kundi maging pisikal na ebidensya gaya ng tseke, mga larawan, partikular na petso, lugar, halaga ng pera at paraan ng paglilipat ng pondo. Target naman na tapusin na ng House Committee on Justice ang pagdinig sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte sa April 29. Ayon kay Lanao del Sur, the 1st District Representative si Alonto Adjong, miyembro ng komite, inaasahan nilang matatapos ang deliberasyon sa nasabing petsa upang matukoy kung meron bang sapat na batayan o probable cause para i-impeach ang pangalawang Pangulo. Nabatid na nakatakda ang susunod na pagdinig ng komite sa April 22 kung saan tatalakayin ang hindi may paliwanag na kayamanan ng Vice Presidente. Partikular na susuriin ang kanyang Statement of Assets, Liabilities and Network o SALN na isinamite sa Office of the Ombudsman. Report ng House Committee on Justice sa impeachment proceedings laban kay BP Inday posibleng matalakay na sa plenaryo sa Mayo. Detalye ng balita mula kay Manang Milky Rigonan, Arishwelt Manang Milky. Target ng House Justice Committee na matapos sa April 29 ang impeachment proceedings kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Lanao del Sur Representative Sia Alonto Adjong, miyembro ng Justice Panel, ang committee report ay posibleng may akyat na sa plenaryo sa Mayo sa muling pagbubukas ng sesyon ng Kongreso. Sabi ni Adjong, halos patapos na ang pagtalakay at pangalap ng ebidensya ng komite kung saan ang tungkol sa SALN at unexplained wealth ang tatalakayin sa susunod na hearing sa Miyerkules. Sa sistema, sinabi ni Adjong, kapag natalakay na sa plenaryo, bibigyan muna ng pagkakataon ang mga mambabatas na ma-review ang committee report bago pagbotohan. Kakailanganin ng 1/3 votes ng mga mambabatas para maitawid na sa Senado na magsisilbing impeachment court. Paliwanag ni Adjong, hindi agad maaprobahan dahil bukod sa review, may pagkakataon ng mga mambabatas sa plenary debates na matanong si Justice Chair Jervil Luistro. Ang susunod na impeachment proceedings ay sa Miyerkules, April 22 at panghuli ay sa April 29. Ako si Milky Rigonan, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Maraming salamat Manang Milky. 58 na makalipas ang alas 4, oras na para tayo po naman ay mag-ultabayo. Ano nga bang ultabayo? Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis-strain plasma. Dumaan ito sa mahabang clinical trial. Hindi testimonial, hindi kwentong kutsero, kundi human clinical trial. Ang bawat kapsula ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis-strain plasma. Kaya napaka-potent po nito na pagpasok po sa ating katawan, ina-activate po nito yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yan po yung tinatawag na madalubhasa na commander ng ating immune system, responsable sa pagtataboy ng mga toksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Ang ultabayo nakakatulong para ma-achieve natin magandang tulog, may magandang tulog. Pag may magandang tulog, may magandang gising. May panlaban tayo sa puyat, pagod at stress. Ilan lamang yan sa mga benepisyo ng ultabayo. Kung may mga concerns pa kayo, mag-text lamang sa 0931-033-2871. Ang ultabayo ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Available po ito sa Mercury Drug, Amesco Drug, Curamed Pharmacy at HB1 Plus Pharmacy. Ang magandang balita, kapag bumili ka ng isang box ng ultabayo ngayon, yung 30 capsules sa alimang Mercury Drug Store sa buong bansa, makakakuha ka ng free 100 pesos Mercury Drug Gift Certificate. Promo runs until July 31, 2026 only. Per DOH FDA, SEPA permit number 0981-0/2025. Mahalagang paalala, ang ultabayo ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Mamigay na muna tayo ng pera ng ganito kaaga. Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Malakash promo kasama ang Pride Detergent. Malakasan ang makinig at manood sa DZRH! Magandang umaga sa mga taga-Nueva Ecija, pero wala dyan si Sherwin. Nandyan siya sa barangay NBBS, Kaunlaran, Navotas City. Sherwin, good morning. Yes, Kuya Angel, kaya nga sinasabi pa lang natin na madilim pa
Hindi pa lumalabas yung haring araw. Lutang na lutang pa ang buwan. Tignan mo naman, ha? Full moon. Sherwin, Ha? Sherwin, breathing exercise muna tayo. Inhale, Inhale. exhale. Inhale, exhale. Ayan. So, amoy na amoy mo yung usok galing sa Nabotas Landfill. Ay, oo, amoy dito. Ang ating alalamunan ko. Kanina pa sabi ko, parang amoy sunog. Oo, pero malakas pa rin yung amoy, ha? Oo, dito sa Nabotas, yung nasusunog na landfill dyan ng SMC. Ayan. Pero kung gusto mo makaamoy ng mabango, gusto mo makaamoy ng mabango, syempre naman. amoyin mo si Kuya. Ayan. Ay, tignan mo naman, no, ha? Bagong ligo. Buwan. Ayan. Kitang-kita. Tatay, pangalan nyo? Bagong suklay. Rodolfo po. Kala ko si Steve Harvey to eh. Rodolfo. Dihay ko. Si Tatay Rodolfo na maagang nahuli natin na nakatune in sa kanyang cellphone. Ayan, oh, kanyang cellphone. Pakita mo yung cellphone mo. Pinanonood niya yung sarili niya. Ayan, oh. Ayan. na nasa DZRH. Palagi ka nag-tune in sa cellphone? Opo. Palagi. At sino paborito mong announcer tuwing umaga sa DZRH? Si Kuya Dio Makalma. Ayan. At si Angelo Palmonis. Okay. Angelo Palmones. Rudy. Eto. Teka Ayan, muna. Meron kang 1,000 pieces. Thank you po, sir. Thank you. Magandang umaga po. Rudy, anong probinsya mo? Idol. Anong probinsya mo, Rudy? Samar po. Kala ko sa moon. Hain sa Hamar. Kalbayog. Kalbayog. Kalbayog? Opo. Maupay nga aga. Maupay nga aga po, sir Idol. Rudy, Opo. anong ginagamit mong pumada? Seven Dwarfs ba? Nogato. Yung pagkada mo na. Wala po. Langis ng nyog, mga ganon. Langis ng nyog. Langis ng nyog. Pero hindi ka pa nahati. Rudy, nakatilaw, nakakuan, iraid. Palagi. Kana ba? Oo. Lami kayo. Lami kayo. Anong pagkain yun? Suman lang yun. Suman. Suman. Kala mo kung Suman ano. kamote. Kala ko naman kung anong pagkasarap. Hindi, masarap yung kasi iba-ibang halo nun. May kamote, may gabi, may badyang. Marami yun. Parang maraming variation. Hindi, makakasama siya sa isang... Yes, nandun sa isang... Masarap po, sabi ko sa iyo. Paluto ka kay Mang Rudy. Sarap yan. Pwede. Sige, bigyan mo na yung ating iba pang regalo, Sherwin. Ako, Kuya Rudy, para makuha mo yung ating medium component, kailangan masagot mo yung ating word of the day. No word of the day. Nugatory. Ayan. Hindi ko tinuruan ha. Binasa ko lang. Nugatory. Sa akin siya nakatingin eh. Hindi ko makasagot. Hindi. Mahalata ako. Kasi mata niya, rektang-rekta sa mukha ko. Kaya hindi ko masagot. Pero dahil ako mo yung nugatory, yan, ito ang ating medium component. At sa atin ang Astron, ang official radio set partner ng DZRH, alagang Astron, alagang maasahan. At syempre, meron ka rin grocery mula yan sa ACS at sa DZRH. At ang pinakamalaki, pinakabago, pinakamabango, ang Pride with Fabric Conditioner, Korean Sorbet Bloom Detergent Powder with Stain Away Formula, 2 kilo yan. Kaya kahit gano'ng karaming labahan, ubos yan. And speaking of labahan, eto ang lalaban mo at dahil puti ito, lalo mamumuti yan dahil gamit ang Pride Detergent Powder, ang DZRH t-shirt na minamodala ng kapitbahay niyong may pinakamalalim na dimple. Thank you po. Thank you. Magandang umaga po. Magandang umaga. Asang energy dito si Kuya talaga. Pero alam mo ba, Sherwin, alam mo ba si Rudy talagang authentic na taga Katbalogan? Oo. Bakit Katbalogan? Waray buhok man. Talaga ko, waray talaga ko. Waray buhok. Katbalogan. Pero binawi sa bigote. Binawi sa bigote. Kita mo naman. Okay. Approve. Kuya Rudy, maraming salamat sa iyo. Salamat din po. At syempre, maraming salamat din sa lahat ng mga nakatune in na pwedeng manalo ng 1,000 pesos sa DZRH Malacash promo kasama
ang Pride Detergent. Aris number 6, Sherwin Bat Alfaro Diesel H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Salamat, Sherwin. Ba't ayaw? Tutok lang! Tutok na sa DZRH Radio, DZRH Facebook, DZRH YouTube, at DZRH TV. Baka ikaw na ang susunod na winner sa DZRH Malacash Promo! 5 minuto makalipas ang alas 5 ng umaga. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Pa rin ang ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa iyo, DZRH. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! April 20 tayo ngayon, Lunes. Kasama na natin si Veronica Torres mula sa Pag-asa. Ma'am Veronica, good morning. Good morning din po, Sir Angel, at sa ating mga taga-subaybay sa DZRH. Ngayong araw nga ay inaasahan pa rin natin yung mainit at malinsangang panahon sa Metro Manila at ating buong kapuluan, kung saan pagdating ng hapon tumataas sa mga tsansa ng mga thunderstorms. Although sa extreme northern Luzon, mas mababa yung tsansa ng mga thunderstorm development dahil doon nag-extend ngayon ang ridge ng high pressure area. Wala pa rin tayong nakataas na gale warning sa kahit anong dagat-baybay na ating bansa at wala nang monitor na low pressure area or bagyo sa loob or malapit sa ating Philippine Area of Responsibility. Update naman sa heat index ngayong araw ay posibleng umabot ng 42 degrees Celsius ang heat index sa Sangli Point sa Cavite at 37 to 39 degrees Celsius ang tinatayang heat index around Metro Manila. At yan nga po muna pinakahuli sa ligay na ating panahon mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica Torres. Veron, parang clear na clear talaga ang sky, ano? Opo, na actually nga po sa may extreme northern Luzon na lamang yung inaasahan natin na reach ng high pressure area, pero sa malaking bahagi pa rin ng ating bansa may mga chance na mga thunderstorms. Although ngayon panandalian lang. Opo, panandalian lang. Ngayong umaga hanggang tanghali, mainit na panahon pa rin ang inaasahan. Pero kanina nagkaroon ng panandaliang ulan din dito sa sa may Manila area. Opo. So kanina nga din pong hapon, yung mga kasamahan natin sa NCR, PRSD ay naglabas ng mga thunderstorm advisory. So, usually po yan, mga around hapon. Hapon? Okay. Sige. Ma'am Veronica, maraming salamat. Pagkita umaga. You're welcome. Good morning. Si Veronica Torres mula po naman sa Pag-asa. Umaga, Pilipinas! At naman po ang lakad natin ngayong araw nito. Huwag din kalimutan magbaon ng proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede natin pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol,
specially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po sa mga households. Very effective po yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% ay isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunoy ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved cologne. Ayan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH, buk na sa mahabang panahon. Mabibili sa naman butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi biglang nag-off. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, magandang umaga kay Mayor Senny Mendoza dyan po sa Talisay, Batangas. Napatunayan sa mga pag-aaral sa larangan ng neurosciences na ang pagbebisikleta at iba pang uri ng aerobic exercise ay hindi lamang pampatigas ng kalamnan, kundi isa ring mabisang paraan upang mapalagaan ang kalusugan ng ating utak. Aba! So doon sa mga magbabike papasok ngayong umaga dahil mataas na ang halaga ng gasolina, congratulations! Hindi lang pala yung pang-exercise ha, pampatalas pa ng utak. Ayon sa mga eksperto, ang regular na pagbibisikleta ay may direktang kaugnayan sa neurogenesis, ang proseso ng pagbuo ng mga bagong cell sa utak na partikular na nangyayari sa hippocampus, ang bahagi ng utak na responsable sa memorya at pagkatuto. Natuklasan din na ang pag-exercise na ito ay nakapagpapataas ng antas ng brain-derived neurotrophic factor o BDNF, ang proteinang nagsisilbing pataba ng mga neurons upang mas lumakas ang kanilang koneksyon at masiguro ang kanilang kaligtasan. Kita ninyo, pati pala mga utak natin mayroong pataba, ano ha? Bukod sa mga kemikal sa utak, ang aerobic activity ay nakapagpapaganda din ng daloy ng dugo. Dahil dito mas maraming oxygen at nutrients ang nakakarating sa utak na nagresulta ng mas mahusay na focus at cognitive function. Nagiging mas matalas din ang mental performance ng isang tao pag araw-araw na ginagawa ang pagbibisikleta. At para sa mga nagkakaedad na, ang pagbibisikleta ay nagsisilbing proteksyon laban sa age-related cognitive decline. Pinakita din sa mga pag-aaral o sa mga datos na mga taong nananatiling aktibo sa pisikal na gawain, gaya nga ng halimbawa madalas na pagbibisikleta, ay may mas mababang banta ng pagkakaroon ng demensya at iba pang katulad na kondisyon. Obo. Kaya sa mga kababayan natin dyan ha, doon sa mga maagang gumising, magbisikleta muna bago pumasok. O hindi, pagpasok ninyo, magbisikleta. Mag-exercise tayo ng maaga. Magandang umaga, Pilipinas! May panibagong malakihang rollback sa presyo ng petrolyo. Inaasahang ipatutupad yan bukas. Inanunsyo ng Pangulong Bongbong Marcos na abot ng 24 pesos and 94 centavos ang posibleng tampihan sa kada litro ng diesel. Habang 3.51 naman ang sa kada litro ng gasolina. 2 pesos naman sa kada litro ng kerosene ang posibleng maging pagbaba. Nakabata ito sa naging galaw ng halaga ng petrolyo sa Min of Platts, Singapore. Ito na ikalawang rollback ng petrolyo kung sakasakali mula nang sumiklab ang giyera sa US at katuwang Israel kontra sa Iran. Dasbia Funds naghandog ng libreng langi sa mga jeepney driver, libreng sakay sa mga commuter para sa first anniversary ng Dasbia Lab Team. Sino naman itong Dasbia Lab Team na ito? Alamin natin mula kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning! Ang bongga ng fans ng Dasbia na love team na sina Dustin Yu at Bianca De Vera. Talagang kinarin nila at gumastos ng husto para i-celebrate ang first anniversary ng naturang love team. Ginanap ang bonggang selebrasyon sa Palacio del Maynila sa Malate noong nakaraang Biyernes at dinaluhan ito mismo ni na Dustin at Bianca. Medyo emotional pa nga si Bianca nang magpasalamat siya sa mga fans at talagang naramdaman daw nila ang pagmamahal ng mga ito. Ang sabi ni Bianca, hindi raw niya naisip na magkaroon siya ng ganon karaming
fans dahil nagkaroon nga raw siya ng insecurity noon. Pero dahil sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab ay na-achieve nila ito at nabuo ang Dust Bia Love Team. Ang maganda pa sa ginawa ng mga fans ay bilang bahagi ng kanilang selebrasyon, namigay sila ng libreng gasolina sa mga jeepney driver. At sa tulong ni Dustin at Bianca ay paggawa pa sila ng customized na jeepney para sakyan ng mga commuters ng libre. Kaya nagpapasalamat ang magka-love team na nakatulong pa raw sila sa celebration ng kanilang first anniversary. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Gorgie. Gandang anniversary. Ano na? Maganda umaga, Pilipinas! Magandang umaga din sa mga taga-Picab. Magti 3 months na ho yung anniversary. Magti 3 months rin na po. Picab. Yung isinumiti sa inyong motion para ilip yung suspension ng mga kumpanyang nasuspending lisensya matapos mabiktima nga po ng anong tawag dito? Maling coordinates. Kasalanan ba naman nila kung mali yung coordinate na binigay ho ng DPWH sa ICI? Nakalaon na nagsabing ghost yung project. Pero sabi nga ni Secretary Vince Dizon, mali lang yung coordinate pero actually meron ho mga proyekto. Kaya lang, ayaw pa rin ilip. Magti 3 months na ho yung anniversary ng kanilang motion, hindi pa rin ho inaaksyonan ng Picab. Magandang umaga sa mga taga-Picab. Alam ba ninyong violation ng ease of doing business yung mga ginagawa nyo? Dapat kayong maging example bilang katuwang ho, bilang isa sa mga ahensya ng Department of Trade and Industry. Katuwang ho kayo dito ho sa pagsusulong ng mga programang may kinalaman sa ease of doing business. Maganda umaga, Pilipinas! Iginit naman ni Trade and Industry Secretary Cristina Roque na hindi kailangang magpanik, mag-hoard ng pagkain sa gitna ng nararanasang krisis sa bansa. Ayon kay Roque, walang dapat alarma ang publiko dahil nananatili namang sapat ang supply ng pagkain. Agad din niyang inanunsyo o agad niyang inanunsyo ng ahensya sakali man na magkaroon ng taas presyo ng mga bilihin. Sinabi pa ng kalihim, hindi dapat mabahala ang publiko dahil linggo-linggo naman na nagpupulong ang DTI kasama ang manufacturer at mga retailer para matiyak ang food security. There's no need to panic, there's also no need to hoard, and there's no need to profiteer. Kasi unang-una, hindi na kailangan mag-panic and no need to hoard kasi we have enough food supply. Kahapon, na-interview rin yung presidente ng supermarket ng Robinsons, and he also reiterated, walang problema sa supply, madaming supply. Actually, makikita nyo sa shelves, punong-puno ng supply ng BNPC product. So, wala tayong problema. So, no need to hoard and no need to panic. Samantala, pananagutan sa flood control scandal dapat ay pursige kahit may krisis sa langis. Detalye na balita mula kay Raymond at Pansares 28. Raymond, good morning. Hindi dapat isinasantabi ang paniningil ng pananagutan o accountability sa mga sangkot sa flood control anomaly kahit pa may krisis sa langis. Ito ang paniniwala ni Senador Erwin Tulfo bilang Vice Chairman ng Senate Blue Ribbon Committee kasunod ng ulat na naaresto na sa Czech Republic si dating Congressman Zaldico. Ayon kay Tulfo, kayang pagsabay na tugunan ang dalawang problema dahil aminado ito na prioridad sa ngayon ay ang pagtugon sa krisis sa langis dulot ng gera sa Middle East. Ngunit dapat ding panagutin ang mga sangkot sa flood control scandal. Aktibong isinusulong ni Senador Erwin ang mga panukala sa Senado kaugnay ng krisis sa Middle East, kabilang na ang bagong batas na automatic suspension of excise taxes on petroleum products, ang bagong balikbayan bill at ang Philippine Strategic Petroleum Reserve Bill. Sa inaasahang pagbabalik ni Ko sa bansa, umaasa si Tulfo na makukuha ng Blue Ribbon Committee ang kanyang testimonya upang matapos ng investigasyon sa Senado at masampan ng kaukulang kaso ang mga dapat managot. Ito si RH28 Raymond at Paz para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond. 519, happy birthday kay Dr. Kaloy Arcilia. Ka-birthday niya rin si Joby Makapagal. Happy birthday. Pero ito, belated happy birthday kay Justice Raul Villanueva ng Korte Suprema. Justice, belated happy birthday, ha?
Nag-party sila nitong weekend kasama ang kanyang mama Sally. Ayan, happy birthday Justice Raul Villanueva. Okay, maraming salamat din nga pala sa UPLB. At doon siya nag-nominate sa atin ha. Thank you. Isa ho tayo sa mga finalist dito sa Gandingan Awards ng UPLB. Thank you! Maganda umaga, Pilipinas! Maganda umaga din ho sa mga taga-Senate Blue Ribbon Committee. Yan. Kukumustahin lang ho natin. Bakit hanggang ngayon wala yata tayong pinapatawag na investigasyon, pagpapatuloy na investigasyon doon sa LOA. Gusto nyo ng resibo? Na balik na naman ho ang mga bugoy dyan sa Bureau of Internal Revenue sa pagpapatupad ng mga LOA, yung letter of authority na kinansila na pero ginagamit pa rin para makotongan ang ilan po sa mga negosyante. Ayan, ang utos nga daw po umanap ng mga kakilala talaga ninyo na mga accountant o kaya mga negosyante na gustong mag-settle ng kanilang obligasyon doon sa run against fake transaction. Ayan, ang gagamitin ay yung mga assessment nung dating LOA. Ayan. Ito ang sample. Pakinggan natin. Ganito yan. Sabi ni Sir ganito, kung may kakilala mong PP, kausapin mo na magbayad siya ng 40% doon sa assessment ng task force based nung sa basic. Pero pag hindi mo kakilala kasi siyempre, maraming sasabihin yan, baka may tayo, baka kumalat. Mahirap. Ngayon, pagka halimbawa, ayan. Mahaba ho yan. Parang Alagarci, Hilogarci din pala itong mga bugoy na ito. Commissioner Mendoza, alam ko hindi nyo to tinotolerate pero may mga bugoy ho talaga dyan sa loob ng inyong ahensya na ipinagpipilitan yung kinansilanan ninyong mga LOA. Mahiya naman kayo. Hindi, Mr. President, ang tibay ng pagmumukha nila. Maganda umaga, Pilipinas! Walang hiyan, garapalan titibay ho na, ang lalakas ho ng loob. Ang lalakas ho ng loob. Ipinagpapatuloy yung ipinatitigil na. Ay, sus, may ginoong buhay ito. 22 makalipas ang alas 5 ng umaga. Galing-galing mo Smart dishwashing paste ko Pritong ulam na masebo Plato ng kaldero Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa benda lang plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa halaga ng unique toothpaste. With Max Protect formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dungit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Falcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsaya.
Fabcon, amoy nakaka-joyful. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS Fabcon, amoy nakaka-joyful. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino, saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Maagang kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, magandang umaga sa mga suki ho natin dyan po sa Taipei, Taiwan. Kumusta ho kayo, ha? At sa mga suki natin sa Macau, sa Hong Kong. Magandang umaga din sa mga suki natin dyan po sa Vietnam. Dami din pala mga suki tayo doon, ha? Good morning po sa inyo. Sa mga pabalik ng Pilipinas, sa mga seafarer natin, kung magpapasalubong po ng tsokolate, huwag na yung imported. Meron po tayong tangerine chocolate. Available po yan sa 0919-095-5935. Ang tangerine chocolate po ay brand ng mga magniniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tanyong po mga planting material na kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim dyan po sa lalawigan ng Quezon. Kaya ngayon nagpuproduce na ho sila ng dekalidad na cacao beans pinaprocess para maging tangerine chocolate. Available sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variant siya ng mga raw material galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. At sabi nga po ni Dr. Helen Tanyong, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya.
Tangerine Chocolate 100% gawang lokal but taste and looks global. Tinulungan po ito ng DTI at ng DOST. Tangerine Chocolate 100% gawang atin. Pakiusap ni Dr. Helen Tan, sana naman ay ating tangkilikin. Magandang umaga, Pilipinas! Pagbuntang sa mga taga-Kalbayog, hihintayin na Malacanang ang mga posibleng revelasyon ni dating Congressman Saldico kaugnay ng flood control scam matapos siyang maaresto sa Prague, Czech Republic. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, handa ang Pangulong Bongbong Marcos na pakinggan ang buong katotohanan. Muli namang iginit ni Castro, ang Pangulo mismo ang nag-utos ng investigasyon sa umunoy manumalyang flood control projects. Si Ko ay naharap sa kasong graft at malversation kaugnay ng road dike project sa Oriental Mindoro, nagkakahalaga ng halos 289.5 million pesos. Magugunit ang una ng isinangkot si Ko o sinangkot ni Ko si Pangulong BBM sa anomalya, ngunit itinanggi ito ng palasyo. Kabilang sa mga binanggit ni Ko ang umano'y pag-uutos na magpasok ng 100 billion pesos na proyekto sa national budget at pagtanggap ng kickback. Nag-alok ng hanggang $25,000 o halos 1.5 million pesos na pabuya ang Federal Bureau of Investigation sa sino mang makapagbibigay ng impormasyon na magre-resulta ng pag-aresto sa isang Pilipinong akusado sa kasong online exploitation ng mga menor de edad. Sa inilabas na wanted poster ng FBI, kinilalang akusado na si Austin John C. Yatco alias Harry Lipsa, 27 anyos, ipinanganak sa San Pedro, Laguna. Si Yatco ay tinuturong sangkot sa malawakang online network ng mga child predator. Mula 2019 hanggang 2021, aktibong gumagamit ito ng mga platform sa gaming at social media. Naharap si Yatco sa federal arrest warrant na inisyu ng U.S. District Court for the Eastern District of New York noon pang Enero 23 sa kasong sexual exploitation of children, material involving sexual exploitation of minors at mga aktibidad kaugnay ng child pornography. Sino mang may mahalagang impormasyon para sa ikakaresto ng suspect ay maaaring makipag-ugnayan sa FBI sa pamamagitan ng FBI toll-free hotline 1-800-225-5324 o sa pinakamalapit na FBI field office, US Embassy o Consulate o dili kaya sa tips.fbi.gov. Ayan, ha? Magandang umaga, Pilipinas! Dami talagang mga illegal na nagtatago dito sa Pilipinas, ano ha? Buti na lang, kukunti lang yung nabibigyan ng citizenship. Oo. Hindi naman, iba hindi naman citizenship ang nabigay. Business permit. Umabot na sa 294 mula sa 14,527 ang mga gasolinahan sa buong bansa, pansamantalang nagsara sa gitna ng krisis ng langis sa epekto naman ng gulo sa Middle East. Sa ulat ng Philippine National Police, sinabayan ito ng pagtaas ng kaso ng hoarding at profiteering ng mga produktong petrolyo kung saan umakyat na sa 27. Ang bilang naman ng mga na-monitor hanggang nitong mula noong Marso 1. Pagtitiyak naman ng PNP Chief na si General Jose Melencio Nartates, patuloy ang pakikipagtulungan ng pulisya sa Department of Energy at na Local Price Monitoring Council upang matiyak ang tamang presyo at supply ng langis sa mga komunidad. Inimok din ng PNP Chief ang publiko na manatiling mapagmatyag. Agad isumbong sa mga otoridad ang namang kahina-hinalang aktibidad gaya ng ilegal na pag-iimbak ng krudo, overpricing o sobrang mahal ng singil sa pamasahe at hindi otorisadong pagbebenta ng langis. Magandang umaga, Pilipinas! Dito muna tayo, mamalengke na lang nga muna tayo. Presyo ng karneng baboy at kambing, tataas ng 5 pesos sa Bonifacio Market. Alamin natin ang balita mula kay RH52, si RH23, si Edwin Duque. Edwin, good morning. Ay, buntag, Kuya Angel, at instead na inaasahan niya na pagbaba. Pero 5 piso ang itinaas ng karne ng baboy dito sa mismong supplier dito sa Bonifacio Market sa Caloocan. Mula sa dating 340, ngayong umaga ko Angel ay 345. Kaya yung second hand o yung kanilang sinasuplayan
ay 370 na ang kanilang ibinibenta sa iba't ibang palengke. Yung liempo ay 400 pesos. Yung kambing Gem nagkatatas lang ito hanggang 540. Ayun ay 545 na yung kilo, habang yung baka naman ay 480 pesos. Pero ang presyo ng manok ay nanatili pa rin 200 dahil ayon sa mga vendor ay maraming stock ng manok. Ganon din sa itlog. Sa presyo naman ng isda, ang bumaba pa ngayon, itong bangus, yung medyo kaliitang Angel ay 190 at yung dating 280 ngayon ay 230 pesos. Habang yung galunggong na maraming stock ngayon sa nabutas ni Sport ay 110 yung maliit at yung pinakamalaki ay 130 na dating 280 pesos. At tumas naman sa presyo ng gulay ay mayroong tatlong klase. Yung carrots mula sa dating 120, pumapatak na yun ng 160 hanggang 200 pesos. Ang kalamansi naman mula sa dating 140, mabibili mo ngayon ng 160 pesos. Ay sa mga benta dito ay ang magtaas ng presyo ng kalamansi dahil kapag ganitong mainit yung panahon, bumabagal daw yung bunga, kaya yung supply ay kukunti. Kaya 20 pesos yung itinaas. Yung bagyo beans mula sa dating 140 ay 160 pesos yung umaga, habang ang kamatis sa Mangrigel ay hindi naman gumalaw dahil makakabili ka pa rin ngayon ng 40 pesos hanggang 60 pesos bawat kilo. Hindi naman gumalaw yung mga presyo ng mga gulay, ganoon din sa mga prutas. Pero sa presyo ng bigas Mangrigel, ang Japanese rice ay 57, red rice 61, asmin 54 pesos, yung brown rice meron 58, merong 60 pesos, yung pag-delicious merong 61, at ang bachelor na sa ating malampot, maalsa, ay 58 pesos bawat kilo. Yung bagong ani at pinakamura dito, 42 mula sa dating 40 pesos. Yung malagkit naman, abay makakabili ka ng 58 pesos, yung pinakamura. Pangalawa nito, yung 80 pesos, yung bagong aning malagkit Angel, mabibili pa rin ng 100 pesos. Yung ating price monitoring report mula pa rin dito sa Bonifacio Market sa Caloocan, Aris Country. At yung Duque nagulat sa TCRS, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Daghang salamat, Edwin Duque. Umaga, Pilipinas! Magsasagawa ng panibagong 3 araw na transport strike ang grupong Manibela, simula naman yan bukas. Ito'y binaprotesta pa rin sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis at epekto nito sa mga tsuper. Igit ng grupo, hindi sapat ang sunod-sunod na rollback sa presyo ng langis. Dapat umano ay bumaba ang presyo ng 50 hanggang 60 pesos. Balik sa dati, mukhang malabo. Kada litro na nila'y mas makatotohanan. Muli rin ipinapanawagan ng Transport Group na tanggalin na ang value-added tax at excise tax sa mga produktong petrolyo dahil sa manoy labis na koleksyon sa buwis ng pamahalaan sa gitna ng krisis sa enerhiya. Nananawagan din si Senator Sherwin Gatchalian ang agarang suspensyon ng excise tax sa diesel. Ay tinaasahan ang malakihang rollback sa presyo ng langis bukas. Igit ng senador na nananatiling mataas ang presyo ng diesel na umabot pa rin ng 110 hanggang 115 pesos per liter. Binigyan din ni Gatchalian ang diesel ang pangunahing ginagamit ng mga pampublikong sasakyan, truck at sektor ng agrikultura, kaya direktang naapektuhan ang kita ng mga driver at gayon din naapektuhan ang presyo ng bilihin. Bagamat bukas siya sa pagpapanatili ng buwis sa gasolina, ipiniliwanag ng senador, mas makikinabang dito ang mga may-ari ng pribadong sasakyan, kabilang ang mga high-end na mga modelo tulad ng BMW at Mercedes-Benz. Samantala, dati nang tinutulan ng Department of Finance ang malawakang suspension ng fuel taxes dahil sa mas makikinabang umano dito ang mga mayayaman. Kung hindi papayagan ang suspensyon, iminungkahi ni Gatchalian ang pagpapalawak ng fuel discount coupon para sa mga driver na nagbibigay agad ng diskwento sa kanilang binibiling gasolina o diesel. Magandang umaga sa mga taga-Department of Migrant Workers. Marami pa rin ho nagtatanong, Secretary Kakdak. Ano daw ba talagang dahilan ng pagkamatay ng 20 OFW galing sa Kuwait na isinabay sa pag-uwi ng 328 repatriated workers? Lulan sila ng Kuwait Airways
na dumating noong April 15, dyan po siya naiya. Hanggang ngayon ho, wala pang malinaw na kadahilanan kung bakit namatay ang mga ito habang nagtatrabaho dyan po sa gitnang silangan. Ito, kinumpirma lang na may namatay, pero hindi po binabanggit ang tunay na cause ng kanilang pagkamatay. Hintayin ho natin. Dahil, hindi naman siguro dahil pakiusap daw ho kasi yun ng mga pamilya ng mga OFW. But the public deserves to know, di ba? Kung ano talaga ang dahilan ng pagkamatay nila. Maganda umaga, Pilipinas! Alas 5:40 ang oras sa buong kapuluan. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong pumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Kaya gamit ko Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong pumakabloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa.
Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Bagong impormasyon kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 46 na makalipas ang alas 5 na umaga. Ay, kayo ba'y nananakit na bang kasukasuan? Nagkaka-wrinkles na ba? Humihina na bang kalamnan? Epekto po yan ng ating pagtanda. Ipinakikilala po ang Ultraplex sa isang health drink mula sa lamikha ng Ultrabio backed by Japanese technology. Ang Ultraplex ay may HCG complex, hydrolyzed marine collagen para sa skin and joints, HMB pampalakas ang muscles, glucosa green para naman sa ginhawa ng kasukasuan. Available in coffee with stevia at powdered drink mix. Kayang bawiin ng galaw, sigla at ganda kahit nagkakaedad na with proper diet and exercise. Hanapin lamang po ang Ultraplex sa Shopee, Lazada at ultrabio.shop. Ang Ultraplex ay hindi gamot at hindi pwede gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. If symptoms persist, consult your doctor. Mayorya, 80% ng mga kabataang Pilipino tutol sa pagpapatupad ng mga restriksyon sa paggamit ng social media. Ito ay kahit marami sa kanilang nakararanas ng lumalalang financial stress, mas mababang antas ng kasiyahan, tumitinding social disconnection. Sa survey ng Archipelago Analytics, 8 sa bawat 10 kabataan ang hindi sang-ayon sa social media restriction dahil sa manoy kahalagahan ng digital space sa kanilang pang-araw-araw na buhay, partikular na sa komunikasyon, pangangalap ng impormasyon at pakikihalok sa mga pampublikong diskurso. Lumabas din sa survey na bagamat pinapahalagahan ang mga kabataan ng freedom of expression at pagbuo ng koneksyon online, marami rin sa kanila ang may kinakaharap na economic at emotional burdens, gaya ng pagtusto sa mga paunahing pangangailangan, pakikisabay sa tumataas na presyo ng bilihin at paglaban sa kalungkutan. Ang naturang survey ay sinagawa February 26 hanggang March 6. Nilokan ito ng 1,400 respondents. Natural lang naman yun. Siyempre haharangin, tututulan ng mga kabataan yung restriction sa social media. Pero sa totoo lang, ang haharangin lang naman ito nasa mga development age pa di ba? Yung mga bata talaga. Kasi ngayon, kayong mga magulang, kung katanungin kayo, tama ba na magpatubad ng mga restriction? Di ba? Ang mga bata ngayon, bibihira na yung naglalaro sa labas, bibihira kami yung generation natin ano kami Gen Z kami Gen Z di ba, sa totoo lang
Noong mga panahon namin, wala ho namang social media. Maayos naman yung paglaki namin eh. Di ba? Hindi naman kami na-expose. O totoo, may mga pagbabagong katulad ho nito na mahalaga para sa pag-unlad ng isang ekonomiya. Pero kita ho ninyo, hindi lang naman ho sa Pilipinas may mga ganito ng mga paghihigpit. Kahit ho sa mga mauunlad na bansa, ano ha? Meron na hong mga restrictions na katulad ho nito sa paggamit ng mga kabataan sa social media. Kasi nga po, iba na eh. Iba na nadidevelop sa mga kabataan ngayon. Kahapon may interview sa akin yung ilang doktor, mga medical doctors na nagpupurso ng higher education. Ang tanong nila, paano nga daw malalabanan itong depression ng mga kabataan? Sabi ko, tama yung mga measures na ginagawa ngayon to restrict yung mga kabataan at early age, very early age, nasasabak na sila sa social media. Kasi hindi lang naman TikTok yung kanilang napapanood. Kuminsan nga, kung ano-anong natututunan sa TikTok. Hindi lang naman kasi TikTok yung kanilang na-access. Mabuti sana kung lahat ho ng mga sites kayang lagyan ho ng firewall ng mga ng mga magulang. Oo. Ang hirap nito, nung last week nakausap natin si Secretary Henry Aguda. Ang sabi niya, nakausap na nila yung Roblox, at nangako ito na gagawa na ng isa-sanitize yung mga ma-access ng mga kabataan. At ito hindi lamang ipatutupad sa Pilipinas kundi sa buong mundo. At nagpapasalamat nga daw sa kanila yung may-ari ng Roblox dahil ni-raise nila yung issue, at makakagawa sila ng hakbang para mas maging angkop, mas maging user-friendly ang yung kanilang site. Kaya lang sabi ko, nandun pa rin yung gaming, di ba? Kasi yung pustahan on-site, sa online, ayun, kaya nang i-restrict. Paano yung pustahan on-site? Yung sila-sila lang. Hindi naman natin maano yun eh. Di ba? Anyway, ang importante ho dito, meron hong mga efforts na ginagawa ang pamahalaan para ma-restricto. Ngayon, magpapatawag yan ng mga pagdinig. Kung talagang tutol kayo, magtungo kayo, maglaan kayo ng oras para iparating inyong mga sentimiento. Magandang umaga, Pilipinas! 52 makalipas ang alas 5 ng umaga. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and sa kwento, iba't ibang anggulo. Dito
sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy, Bawal Yan. Pilipino, dito lang sa Deezer TV, Match of Entertainment and Lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa Deezer TV. Pilipinas! Magandang umaga sa mga taga Spring, Texas, USA. Pameban lang dyan po sa Las Vegas. Good morning. 10 peso per liter fuel subsidy, walang arawang limitasyon ayon sa DOE. Detalye na balita mula kay Giselle Ricaport, RH15. Giselle, good morning. Good morning, Kuyang Angel. Ipinaalala ng Department of Energy na walang arawang limitasyon ng 10 piso kada litro na fuel subsidy para sa public utility jeepney at UB Express unit. Idiniin ng ahensyang lingguhan ng basehan nito na nasa 150 litro o maximum na 1,500 subsidiya lingguhan. Lunes hanggang linggo ang weekly allocation at nagre-reset tuwing Lunes na ang ibig sabihin din ito, hindi na iipon ang subsidiyang hindi nagamit. Ayon sa DOE, kwalipikado sa programa ang mga may valid na Certificate of Public Convenience, Professional Authority of Special Permit at kasama rin sa opisyal na listahan ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board. Para makumpirma kung kasama sa listahan, makipag-ugnayan lamang sa operator o kooperatiba, bumisita sa website ng LTFRB o tingnan yung opisyal na impormasyon sa participating gas station. Kung paano naman i-avail yung subsidiya, sinabi ng DOE na walang kinakailangang card o aplikasyon. Ibigay lamang yung plate number sa gasolinahan na siyang mag-e-encode ng detalye at saka otomatiko lang ibabawas ang 10 pisong subsidiya para sa ating mga tsopera. Ito sa Giselle Ricaport para sa Deezer una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. Pagpapanatili sa malayang Indo-Pacific region. Ito daw ay bahagi ng paghahanda ng Balikatan 2026. Detalye na balita mula kay Edniel Parosa, RH52. Edniel, good morning. Edniel. Ano wala si Edniel? Edniel. Oo, ay pumasok. Maganda umaga, Pilipinas! Insidente ng pamamato sa bahagi ng NLEX at SILEX mabantayan ng PNP. Kasunod naman ito ng serye ng mga kahalintulad na mga insidente. Detalye ng balita mula kay Grace Ansano. Grace, good morning. Yes, Angel. Nagpatupad na ngayon ng pagbantay sa mga tauhan ng PNP sa bahagi ng NLEX at SILEX. Ito'y makaroon na ng sunod-sunod na insidente ng pamamato sa mga dumadaang sasakyan sa bahaging ito ng National Highway. Agad na pinag-utos ni Central Luzon Regional Director Brigadier General Jess Mendez sa kanya mga tauhan na bantayan, magtatalagan ng mga mobile at iikot at hahagod sa naturang mga lansangan. Isa si Ace Valenzuela na buhat sa Clark at binabagtas nga nito ang bahagi ng San Simon pasado alas 6 hanggang alas 6:30 noong Sabado. Pasado alas 6:30 nang makaramdam nga ito ng isang malakas na pagtunog sa harapan o sa may bahagi ng windshield niya. Maswerte na lamang at hindi ganun katindi ang impact nito. Pero nagtungo pa rin siya at nagpa-check up sa isang doktor. Sa ngayon, iniimbestigahan na ng PNP ang naturang serye ng mga pamamato. Dapat daw malaman ito at mapanagot kung sino ang nasa likod ng mga ito. Ang dalawang mga lugar na babantayan din ay itong bahagi ng Santo Tomas Bypass Road at ang bahagi ng Bocaue. Ito yung malapit lamang sa may Petron. At nitong nakalipas na isang linggo, 4 na magkakasunod ang mga nabiktimang mga motorista. Yan ang ating update. Ito sa RH25, Grace Verason Sano. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Salamat, Grace. Balikan natin si Edniel Parosa. Edniel, okay ka na? Yes,
hindi man nakatuon laban sa kahit anong nasyon. Aminado naman ang Armed Forces of the Philippines na kabilang sa mga bigyan ng budget exercises ay ang pagpapanatili pa rin sa kapayapaan sa Indo-Pacific region. Tumutukoy ang lugar sa komersyal na silay sa maritime domain na kasama itong West Philippine Sea. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Padilla, patunay dyan ang pagdahok maging ng Japan, Canada, Australia, New Zealand at France. Bukod pa sa nagpasimula nitong War Games na magdalian ng US at Pilipinas, itong balikitan drills ngayon 2026, ang unang beses na makakakita itong Pilipinas ng mga sundalo mula sa Japan. Wala na may kalawang digmang pandaigdig. Kabilang sa mga kasadong gawin sa palikatan ngayong taon ay ang pagsasalay sa karagatan tulad ng Taiwan Strait at palapit sa Pacific Ocean. Dahil din ang mga non-kinetic warfare kagaya na lamang sa cyberspace. Aabot na sa 7,000 sundalo sa drills maliban pa sa international observers na inibitahan ng Pilipinas. Nag-isipan lang ang palikatan sa isang opening ceremony sa Camp Aguinaldo ay umaga na ito ng Lunes. Ako si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipinas. Maraming salamat, Tiel. Magtanim na kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Susunod na po ang 2x2 at ang ACS Balita. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay, hindi. Hindi naman yung quote of the day. Bukas na lang. 2x2 sa ACS Balita, andyan sa Wild. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Oras sa buong kapuluan, 6:01. Tinesting. Sinuri.